Hi everyone! So welcome again to my vlog. And for today's video nga, balik kakagising ko lang dyan. Kaya naman pagkagising ko, inayos ko na agad itong hinikaan ko kasi feeling ko gutom na ako nung time na yan. Kasi kagabi pa talaga ako nagugutom pero pinigilan ko lang talagang kumain kasi diet nga yung lola mo. At dahil nga medyo gutom na ako nung mga time na yan, minamadali ko na yung pag-ayos nitong hinikaan ko para makapunta na ako ng kusina para makakain na rin. Kaso naririnig ko yung kapatid ko may mga bisita kaya hindi agad ako makapunta sa labas. Kaya naman kahit gutom na ako nung mga time na yan, ayun, binabagalan ko pa rin talaga yung pagayos nitong kwarto ko para paglabas ko mamaya ng kusina, kakain na lang ako at wala nang masyadong tao. Pero paglabas ko nga, ayun, nandun pa rin sila. Sabi kasi nung kapatid ko, may gagawin daw silang mga project para sa school. At pagdating ko nga dito sa may kusina, ayun, nandito nga pala sila nakapwesto. At kaya pala nandito sila kasi foods nga pala yung lulutuin nila. At ito yung project nila. At pagdating ko nga dito sa may lutuan, ayun, napakadaming siomay. At syempre, bago ang lahat, bago nga pala ako nag-start kumain dyan ng almusal, nag-prepare muna ako ng sarili ko at naglagay ako ng mga beauty skin products sa mukha ko at sa buong katawan ko. And as usual, daily routine ko na talaga to guys, na pagkagising ko mismo sa umaga, naghihilamos agad ako at naglalagay ako sa mukha ng mga beauty skincare ko kasi hindi talaga ako komportable kapag hindi pa ako nakakapaglagay nito bago ako kumain or kumawa ng kung ano-anong pwedeng gawin dito sa bahay. At kahit saan nga ako pumunta guys or mag-overnight ako sa mga kaibigan ko, laging dala-dala ko talaga itong skincare product ko kasi feeling ko kapag hindi ako nito naglalagay, nagiging haggard ako. Ewan ko ba guys, pero ganito na talaga yung nakasanayan ko since high school pa ako. Kung ano-anong nilalagay ko sa mukha ko na beauty skincare at mas lalong nadagdagan nung nagtrabaho ko sa Japan. Mas bet ko kasi yung mga beauty products sa Japan kasi marami kang pagpipilian at mas makakahanap ka ng mga hiyang sa'yo. Kaya naman start nung nag-work ako ng Japan, halos na-try ko na lahat yung mga beauty product doon. Mas lalo na yung mga lotion kasi sobrang sensitive na yung skin ko guys. Mas lalo na kapag nagpapalit yung weather doon sa Japan. At yun na nga ang isa sa pinaka-most stressful na naranasan ko dun sa Japan, yung pagpapalit-palit ng weather. Kasi kada palit ng weather, nagpapalit din ako ng lotion every season. Kaya naman 3 years ko yun naranasan. And halimbawa, hindi ako guys nakabili ng lotion na yun or nakalimutan kong maglagay. Grabe, nangangati agad buong katawan ko at hindi talaga ako nun papatulugin magdamag. Kaya naman yung ginagawa ko nun palagi guys is after ng work, ayun, naliligo na agad ako and then naglalagay na ako ng lotion para komportable ako matulog at para makapasok din ako umagahan sa work. Bale, yung isa sa mga lotion na ginagamit ko pala guys dun sa Japan is yung CeraVe lotion. In-order ko siya palagi sa Amazon. Kahit medyo mahal siya, ayun, in-order ko ba din siya kasi naman hindi akong komportable matulog. And for sure, you're very familiar with that product guys kasi kahit dito sa Pinas, meron din sa Watson. Pero the good thing naman guys is nung start nang umuwi ako dito sa Pinas, ayun, kahit anong lotion na yung ginagamit ko, hindi na masyadong sensitive yung skin ko, but sometimes nag-iingat din ako para safe. And going back to the main topic, ayun, pumunta na nga ako dito sa may kusina at hiniram nga pala nito nung kapatid ko yung pang-vlog kasi nga pipicturean daw nila itong siomay na ginawa nila para sa project nila. Sobrang kalat lang talaga ng mga time na yan guys kasi nagluto sila ng kung ano-ano, kaya naman pagpunta ko ng kusina, grabe, sobrang na-stress talaga ako at dito na lang ako sa kwarto kumain. Well, actually, ayoko talagang kumain dito sa kwarto guys kasi ayokong mangamoy ng pagkain pero minsan talaga mapapano choice ka mas lalo na kapag may mga bisita or mga something sa labas. Kaya dito na lang talaga ako minsan kumakain sa loob ng kwarto. Pero minsan lang talaga ako kumain dito guys sa kwarto. Siguro mga 2 beses pa lang nung unang vlog ko at ito na yung pangalawa. Pero most of the time nandun talaga ako sa kusina kumakain para may makausap din ako na ibang tao. Ewan ko ba, na-adapt ko na talaga yung culture sa Japan, yung pagiging introvert ko sometimes. Mas gusto ko na lang tumambay sa kwarto ng maghapon kaysa lumabas ng bahay. At habang kumakain nga ako dyan, ayun, dinalan ako nito ni Ayush ng Milo. Actually, patapos na ako dyan kumain pero okay lang kasi favorite ko naman yung Milo. Charot. Grabe talaga guys, parang ayoko nang bumalik ng Maynila kasi feeling ko pag nandito ako sa Bicol, wala akong masyadong ginagawa at ayahay talaga ako. Pero kapag nandun ako sa Maynila, my God, 24 hours gising yung diwa ko. Hindi kasi talaga ako nakakatulog ng maayos dun sa Maynila guys. Start nung umuwi ako galing sa Japan kasi nung nandun ako sa Japan, grabe talaga yung insomnia at anxiety ko at hindi pa rin nagkagamot up until now. Kaya nga minsan talaga gumagawa ako ng way para makatulog talaga ako. Nanonood ako minsan ng Korean drama or minsan sumasali ako sa mga TikTok live. Charot. So anyways, ang dami ko na naman nga dyan sinasabi. So going back to the main topic, bali tapos na nga ako dyan kumain at pumunta na ako dito sa may kusina at pagpunta ko nga dito, grabe, sobrang kalat. At dahil nga wala na naman ulit nag-volunteer na magugas ng pinggan dito sa may kusina, so I just decided na ako na lang magugas ulit since ako naman yung nahuling kumain. Pero ito talagang isa sa mga hobbies ko guys, yung paghuhugas ng pinggan at pagwawalis dito sa bahay kasi ito lang naman yung exercise ko and after that, babalik naman ulit ako sa kwarto ko.
And aside sa room ko, dito rin sa kusina ang isa sa mga favorite kong tambayan kasi lagi ako dito naghuhugas ng pinggan at naglilinis na rin kasi minsan talaga kapag nababagot ako, gusto ko talaga maglinis ng bahay. Ayoko kasi talagang nakakakita ng mga kalat at dumi dito sa bahay kaya naman every time na lumalabas ako ng kwarto at nadadatnan ko na sobrang kalat sa may kusina at sala, grabe sobrang ingay ko as in tinatawag ko talaga mga kapatid ko at pamangkin ko para maglinis ng bahay. And eto na nga pala guys yung itsura ko habang nagugas yun ng mga pinggan at sinabay ko na rin yung mga kawali, kasirola at kaldero para hindi masyadong makalat dito sa kusina. At pagkatapos ko nga dyan magugas ng pinggan, dumiretso na ulit ako ng kwarto. Hanggang dito na lang muna. Bye!